Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong pakinggan dito isang lecture na naman ng napakagaling na lawyer, si Christian Santos Munsod. Siya ay isang Filipino lawyer who served as a chair of Commission on Election. He was one of the framer of the 1987 Constitution of the Philippines. Siya ay isang framer, isa sa gumawa niyan ng konstitusyon ng 1987, kaya alam niya ang buong laman ng 1987 konstitusyon, kaya siya dapat ang tanungin ni na Chis Escudero kung tama ang kanilang ginagawa. He is also the founder of Honorary Chair of Legal Network for Truthful Election and pioneer of National Citizens Movement. Yang stand dito sa lumalabas na mga movement sa Senado at kung ano-anong mga pinagsasabi ng mga senador na ang iba ay attorney kuno pero hindi alam ang tungkol sa konstitusyon natin kung sila ba'y nakalabag o hindi. Kaya narito si Christian Munsod atin pakinggan. Tonight we seek the insights of one of the framers of our 1987 Constitution. Good evening and welcome to The Big Story, Attorney Christian Munsod. Thank you for coming. Good evening. Good evening. Well, Attorney, what do you make of this resolution now seeking a dismissal of the impeachment complaint? Well, Ayan, it will not succeed. This Constitution is very clear that once the articles of impeachment comes from the House, that the Senate should forthwith proceed. Very clear. But they may have the numbers, and it may... Not a matter of numbers. If yung mga iba, yung mga senator, maski na anong iboto nila, we will go, I mean, the prosecution will go to the Supreme Court, because the Supreme Court, in the system of checks and balances, has the power to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So, Attorney, can we say that this is a delaying tactic? Well, maybe it's a delaying tactic because they think that the 28th Congress cannot proceed anymore. In other words, that the impeachment case dies with the 19th Congress. Ayan, ito nga yung technique ni Escudero na dalawang bisis niyang idinelay para magpang-abot yung 19th Congress na palabas at yung papasok na 28th Congress. At diyan sa time ng 28th Congress sa pag-upo ay diyan na ito kung mabuksan man at kung hindi maitawid ay madismiss dahil akala nila Chis Escudero, nila Bato, Tolentino, Marcoleta, akala nila na hindi natatawid ang impeachment case dahil tapos na ito, patay na ito sa pag-upo ng bagong 28th Congress. Ngunit mali sila. Kasi ito mismong nagsalita ngayon, si Christian Munsod, ay isa sa nag-ratifika, isa sa framer, isa sa gumawa ng konstitusyon na yan ng 1987 Philippine Constitution. Kaya alam ni Munsod ang laman yan. Kaya mali daw, sabi. They are wrong, they will not succeed. Yan, sabi mismo sa bibig nagmula sa bibig ni Christian Munsod, mali ang ginawa nila. Maling-mali at hindi pwedeng hindi tatawid. Ang hindi lang daw tatawid, ito ang ating klaruhin, sabi din ito ni Christian Munsod. Ang hindi natatawid ay yung mga tinatalakay na batas o yung mga batas na isinipos, hindi na-approve, wala na yun, tapos na yun. Yun ang legislative lang na gawain. Pero dito kasi ang hindi pala legislative itong impeachment. Ito ay isang special na ginagawa diyan na function sa Senado. Special, iba ito. Iba ang hindi ito kasama sa legislative works, sabi ni Christian Munsod. Kaya merong exemption ito. Tatawid ito. Siguradong tatawid. Tiyak yan, sabi ni Christian Munsod. Tatawid 19th Congress to 28th Congress. Kaya mali sila Escudero. Mali ang magagaling na mga
attorney sa mga DDS katulad ni Marcoleta, Tolentino at si Bato ay parang nag-i-imagine lang ng kung ano ang ano di ba? Kasi hindi naman siya nag-aaral ng konstitusyon. Okay, patuloy tayo dito. Makinig tayo ng mabuti dahil ito nga ang isa sa framer, nagretipika, gumagawa, nag-ayos ng ating 1987 Constitution. Christian Monsud Palma, welcome back. They are wrong. They are wrong. The Senate is really a continuing body, and the case must be finished, must be the trial must be conducted, and the Senate must act on the impeachment charges. Attorney Monsod, when it comes to the Supreme Court, being the arbiter of the Constitution, vis-a-vis, some senators saying that this is all within Senate rules, that it would be up to the Senate. There's some legal opinions that, hindi makikialam yung Supreme Court. What are your thoughts on that? Will the Supreme Court actually step in? You cannot talk sense to people who don't study. Ayan, yan ang sinabi ko. Hindi pwedeng kakausapin yung mga tao na hindi nag-study. Sabi nga ni Monsod, you cannot talk sense with people who don't study the law. Yung hindi talaga kahit na attorney ka, kung hindi ka talaga nag-study ng batas, lalo na itong Article 11 na tinatalakay nila tungkol sa impeachment, kung hindi mong pag-aralan ng mabuti yan, yung word na forthwith proceed, ay talagang bubo ka kung hindi mo alam yan. Diba sabi nga ni Christian Monsod, you cannot talk with people who do not study. Ayan, yun yung mga bubo na attorney. Diba binabaluktot ang kahulugan ng konstitusyon Batas ng impeachment, binabago, binabaluktot. At kung hindi binabaluktot, hindi ginampanan. Delaying tactics. Nawala yung forthwith proceed. Nawala. Ang naiwan ay delay. Ang kahulugan nila ng forthwith is delay. Hindi yung umabante. Hindi yung madalian, mabilisan. Alright, balik tayo dito sa ating idol, Christian Monsod. And to me, they must look at it this way. Yung impeachment, yung Article 11 of the Constitution on impeachment process for specific government officials, that arises that those are protections for the people. Now, the sovereignty resides in the people, in our Constitution, resides in the people, and our government authority emanates from them. So all government officials appointed or elected are servants of the people or they're agents of the people who have the sovereignty. Now, we needed this Article 11 on impeachment in order to remove from government and disqualify them from public office people who have betrayed the public trust, because public office is a public trust. And for crimes of treason, violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes, but betrayal of public trust. Now, so what I'm saying is that they look at it from a different angle. Those, Article 11 and impeachment is there to protect the people. Ayan, so klarong-klaro. Ang boss natin lahat, ang boss ng Senado ay ang sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino. At ang sovereignty, yung tinatawag na sovereignty ay ang sambayan ng Pilipino pa rin. At yan ang bossing ng Senado. Nakalimutan nila na ang taong bayan ang kanilang bossing, ang kanilang mandato. Kaya ito, ang galing magpaliwanag dahil alam niya ang konstitusyon, dahil siya nga ang isang nag-frame diyan sa konstitusyon. Parang kung sa layman terms ay inedit, kasi yung malulos constitution ay napaka broad. Kaya pinaliit nila into 1987 Constitution. Yun ang bago na Constitution natin pagkatapos ng malulos Constitution. At isa si Christian Monsod na gumawa nun. Kaya ito, klarong-klaro ang taong bayan ang
siyang bossing ng Senado. At ang impeachment ay para sa proteksyon ng taong bayan dahil sa betrayal of public trust ni BP Sara. Nagbetray si BP Sara ng public trust. Yun ang ginawa niya. Nagbetray siya sa soberenya sa taong bayan. Kaya dapat managot siya. Yan yung tinatawag na accountability. Kaya sagutin niya dito sa impeachment. Kapag nasagot niya, edi okay. Kapag hindi, ay kulong siya. At hindi lang kulong, perpetual disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Hindi na siya makapagtrabaho pa sa gobyerno. Yan ang kanyang punishment. Guys, balik tayo dito sa Hinyo. Genius na lawyer ito, Christian Monsod. From government officials who are not exercising their powers correctly, and they're named in Article 11, as you know, and therefore that they cannot stop the process where it is the people, the principals. You see, the people are the principals, and the government are just their servants and agents of the people. They cannot stop the process to protect the people. Attorney, so what you are telling us is this is the crux of the matter and we should not be sidelined by all these precedents that are being cited. For instance, Senator Tolentino cites several precedents. Yes. Well, you know, when he talks about due process and so on, the people are entitled to due process. Ayan, ang taong bayan ang dapat bigyan ng due process, hindi si BP Sara. Ayan, oh, di ba? Tamang-tama. May laman talaga tong sinasabi ni Christian Monsod. Sila Bato, sila Tolentino, ay nako si PBBM, bakit naman kinuha itong si Tolentino? Nanalo tuloy dahil sa alyansa. Yun pala, kapag nanalo na, ay lilitaw na yung paging DDS. Bakit naman ganun? Kung alam mo na DDS, huwag mong kunin kasi pag manalo yan, ay parang ahas yan, tutuklawin ka niyan. Yan ang pagkakamali ni PBBM. Kinuha pa niya si Villar, kinuha pa niya si Aimee, kinuha pa niya si Tolentino. Sino pa bang DDS dyan sa alyansa na nanalo? Mga ahas pala yan. Grabe, no? Walang utang na loob kay PBBM. Grabe. Kaya ito ang maliwanag ngayon na sagot sa lahat ng sumagot na mga legal attorney, na mga experts sa Constitution. Ito mismo ang expert dahil isa siya sa nag-revise. Isa sa nag-revise ng malulus Constitution, nagiging 1987 Constitution sa ngayon. Okay, so balik tayo kay Attorney Christian Monsod. And the process is explicitly said in the Constitution. It's the duty of the Senate to try the case as a trial court. That is, in other words, that's not their part of the regular legislative power, but it is the job of the Senate to protect the people who are their bosses, the principals of all government officials, Ayan. whether elected or appointed. Parang nakalimutan na nila kung sino ang boss nila. Tama. Yes, nakalimutan nila kung sinong puprotektahin. That's why we had a separate article on the Constitution on accountability of public officials. Ayan, so ang nakalimot niyan mismo, si Bato, si Tolentino, si Robin Padilla, Marcolita, nakalimutan nila na ang dapat protektahan nila ay ang taong bayan, hindi si Duterte, hindi si BP Sara. Kaya mali sila, di ba? Mali ang kanilang sinusunod. Hindi sila sumusunod sa konstitusyon, sa batas, sa saligang batas na ginawa nila Monsod noon. Kaya maling-mali. Dapat pala ang principal, ang bossing ay taong bayan. Tayo na ang lumuluhod sa kanila eh. Mga kababayan, tayo yung lumuluhod na sana pagbigyan tayo. Tayo yung lumuluhod na sana matuloy ang impeachment dahil gusto natin malaman kung totoo. Ngunit tinatago nila. Hindi lang tinatago, pinatigil, dinidelay, binabasura. Kaya anong gagawin ng taong bayan? Diba? Tayo pala yung bossing eh. Hindi ito binanggit ng mga senador na ang taong bayan ang bossing, ang principal. Dahil
Hindi nila gustong malaman natin na tayo pala ay nasa itaas. Tayo ang boss ng mga senador. Tayo ang mandato. Kaya pala hindi nila sinasabi yan na the Filipino people are the sovereignty at the Filipino people are the principals and the boss. Hindi yan binanggit nila dahil takot sila na malaman natin na mas mataas pala tayo, ang taong bayan. Mismo ang nagpasweldo. Hindi lang soberenya ang taong bayan, ang nagpasweldo mismo sa kanila, pero hindi nila iniisip ang ating kapakanan. Yan, ang proteksyon natin sa pandarambong sa paggamit ng ating pera ay hindi nila gustong malaman kasi baka gusto nila sundan o tularan, di ba? Gusto nila tularan pa ng mga sumusunod na senador eh. Kaya dapat lang merong ma-example para wala nang tutulad niyan. At kailangan ng parusa diyan ay habang buhay na pagkabilanggo kasi wala pang death penalty para hindi na mapamarisan. Ang tulad ng ganyan. Okay, balik tayo kay Christian Monsod. The big story ng courtesy sa atin ng One TV. Diba? That's why we have it. Because the people are entitled to be protected from public officials who have betrayed the public trust. But if they barrel away and do this, you know, on June 11, what is the recourse? Supreme Court. So another delay. Well, still, they cannot stop that process. They You know, cannot- Attorney, Let's last week, former Senate President Frank Drilon, in a TV interview, he said that, you know, no matter how this goes, it's going to end up with the Supreme Court because the issues, no, whether kung pwedeng tumawid from 19th to 20th Congress, that's still kind of up in the air, although most legal luminaries agree na pwede. Do you see the same, that no matter what happens, talagang mag-e-end ito sa SC? What do you mean? No matter what? Kung whatever? matuloy, kung magtumawid, or whatever happens to this impeachment trial. That trial will continue. They cannot stop it. Naku. On another note, Attorney, you also have Senate President Cheese Escudero saying that nothing binds the 19th Congress and the 20th Congress. He even said, in the end, the plenary is supreme. I mean, Senator Cheese is a lawyer, so how surprising is it for him to say something like that? Mali What did pala he eh. say? That is contrary to the point that the Senate is a continuing body, and they continue what started. The 20th Congress can continue what started in the 19th Congress. This is not an ordinary bill. You see, Ayan. when it is a bill which is an exercise of the legislative powers, yung hindi natapos ng 19th Congress are deemed terminated. Ayan, ito yung hindi alam nila, hindi pala bill. Hindi, bill lang yung hindi na maitawid. Ang mga bill na ginawa pa lamang na ratify na hindi pa natapos, ay yun yung hindi maitawid pala. Legislative works, hindi maitawid sa 28th Congress, pero itong impeachment ay nasa saligang batas pala yan na the Senate will be acting as a court and a continuing body at hindi mapigilan kahit na mayroong uupo na bagong Congress. Kaya ito ang katotohanan, sinabi ni Christian Monsod, at ito dapat ang sundan nila, Cheese Escudero. Mali, sabi ni Christian Monsod eh. Mali si Cheese Escudero sa sinabi niya. Binabaluktot, alam niya ni Cheese Escudero na mali siya, pero binabaluktot nila eh. Kasi baka akala nila na walang magsiwalat nito na katulad ni Christian Monsod. Ngayon na sinabi ni Christian Monsod ang katotohanan sa konstitusyon natin, ay malalaman na ito ng lahat ng Pilipino sa buong mundo na mali ang mga ginagawa nila Escudero at ng Escudero 11, nila Bato, Marcolita at ni Tolentino. Maling-mali yung kanilang mga iniisip na hindi na maitawid. Kaya sabi nila, ibasura na, ilibing na ang impeachment, which is maling-mali. Hindi ako nagsabi itong expert talaga ng ating konstitusyon, isa sa framer ng 1987 Constitution. Alright, sa ako'y magtapos na mga kababayan, magpaalam na maraming salamat. God bless us all, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam!